Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Hapon po, Governor. Two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre na tayo, libre. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang Congress woman, kinuntra ko, pupunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko isang babae, tumakbong mayo, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalabang ko. So, anong gagawin ko? Dipinayakan ko na yung mga kapatid ko, dahil lang kung matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, maski may pera ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung kurap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kapabayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Guyagay from RMN DZXL. Gusto ko lang mabalikan kung ano ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak na tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang tirakan nyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa mapayat na nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemand ng tao ngayon at
binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na parang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yung sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian, ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sino nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di ba umakyat sa Busman? Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko, gaano ang sistema mga justice system. Good afternoon. Jopel Pereño po from DWIC. Naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, ang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na po. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikigang kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, lumag kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation ng Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayo kasahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang nangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon. Kahit pa naman ang jury ng dito. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji D? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Pero karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov.